posible na tuloy-tuloy ang kaso at ang corruption, yan po ay may pagkakakulong. So, pwedeng magkaroon ulit ng warrant of arrest si Estrada katulad ng dati na nakulong na siya at ngayon ay pwedeng makulong ulit. Ito ang mga pwedeng mangyari. Merong general na gustong ipakulong ng Senado. Meron namang senador na pwedeng makulong dahil sa kanyang kaso. Ayan ang ating pag-uusapan ngayon. Sino itong dalawang ito? Parehong controversial ito. Ha? Okay? Ang tinutukoy ko po ay si General Nicolas Torre, Director ng Criminal Investigation Detective Group, CIDG, na gustong ipakulong ng Committee on Foreign Relations ni Senador Amy Marcos, Bato de la Rosa, Cayetano, at saka si Jinggoy Estrada. Yan po yung maingay doon sa unang hearing nila na nanggigigil sa buting general na si General Torre III. Ito ay dahil nga ho sa pagkaka-aresto, hindi sila makamove on until now kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, nag-request sila ng isomon, pero pinareview ng Senado sa Legal Department ng Senado ayon kay Escudero at mukhang ang gustong palabasin si Nicolas Torre ay hindi sakop ng executive privilege dahil hindi siya membro ng gabinete. Parang yung mga cabinet secretary lang ang kanilang gustong kilalanin na membro ng executive allowed sa executive privilege na sinasabi ng Korte Suprema sa unang mga ruling na ito ay karapatan ng Office of the President. Dahil dyan, nanggigigil itong grupo ni na Amy Marcos para balikan si General Torre na siyang nag-aresto sa bisa ng warrant of arrest galing sa Interpol kay Duterte. Kaya gusto nilang ito ay isomon, kung hindi ipakulong. Kasi pag sinomot, di dumating ipapakulong. Okay? So yun po yung galaw nila ngayon. Na may balak silang sa susunod na hearing, ito yung mangyari kapag hindi nakipag-coordinate sa komite si General Torre. Pero alam ni General Torre ang kanyang gagawin at hindi naman niyang pababayaan ng Malacanang. Kasi asset ng Malacanang, ng PNP, ng gobyerno, ang buting general na si General Torre III. Di ba? Kaya hindi yan pababayaan. So kung ipapakulong ito ng Senado o hindi darating ko contempt nila, ay palagay ko lalo pang sisikat si Torre. Kasi ang pagpapakontempt naman sa Senado, yan naman ay in aid of legislation lang. Hindi naman hupang habang panahon yan. At saka wala namang kaso yan. Yan pagdisiplina lang sa kailang paniniwala yung authority ng Senado. Mukhang magkakabungguan dito ang Senado at Malacanang sa kailang kapangyarihan kapag tinuluyan nila si General Torre at iba pang opisyal ng ating pamahalaan. Okay? Sa kabilang dako naman, na isa rin sa naging aktibo sa unang hearing ay si Senador Jinggoy Estrada, na posible rin namang maaresto ito at mapakulong ulit. Kasi nga po, nabuhay yung kanyang kasong grabbing corruption tungkol sa pork barrel scam sa Sandigang Bayan. Hindi po kasi pinagbigyan nga ng Sandigang Bayan ang appeal for dismiss. Pinadidismiss na kasi ng kampo ni Estrada yung kanyang kaso. Pero hindi po ni-reject, hindi po dinismiss ng Sandigang Bayan. Katunayan, ibinasura ang apila. So, pag binasura, ibig sabihin, may nakikitang malaking pananagutan or ebidensya laban kay Senator Estrada. At dahil dyan, pag ganyan na sitwasyon, hindi ko pinangunahan, posible na tuloy-tuloy ang kaso at ang corruption, yan po ay may pagkakakulong. So, pwedeng magkaroon ulit ng warrant of arrest si Estrada katulad ng dati na nakulong na siya at ngayon ay pwedeng makulong ulit. At kung inyong mapapansin, mula nang pumutok yung pagkakabasura ng apila ni Jinggoy Estrada sa Sandigang Bayan sa kanyang kasong grabbing corruption, bigla siya natahimik. Wala tayong gaano naririnig tungkol doon sa investigasyon sa Senado. Pero nung wala pa yan, active siya lalo na online. Galit na galit siya at nanggigigil siya kay General Torre at iba pang mga taga-Malacanang. Dahil ang turing nila ay parang mali daw yung pagkaka-aresto at hindi nabigyan ng tamang proseso at pagkakataon si Duterte. O yan. Ay dahil nga nabuhay yung kaso niya na hindi pa pala tapos yan. Akala natin tapos na yan doon sa unang ibang kaso pala yun. Iba pala itong bakit, iba pala itong kasong ito. Yung palang na-dismiss nung una, iba yun. Kaysa sa dito sa meron yatang involved na parang daang-daang milyon eh.
na pork barrel scam, na Napoles case pa rin. Panahon kay Napoles yun eh. Ay, nako. So, sino ngayon ang makukulong? Pag si Torre ipinakulong ng Senado, okay, ilang araw lang yan. At saka, hindi pa natin alam kung mangyayari. Dahil maaaring contempt lang yan kung hindi darating sa hearing. Pero itong si Estrada, ay kung makukulong dahil sa warrant of arrest ko, sa oras na ilabas ng Sandigan Bayan, abay panibagong sino ngayon na may ipit. Pag ikaw kasi nakulong dahil sa kasong graft and corruption, medyo matagal-tagal ang pagkakakulong yan. Hindi katulad ng contempt sa Kongreso, sa Senado, Kongreso, pinakamatagalin yan or hindi tatagal yan, baka isang linggo, ilang araw lang tapos na. Kasi naman ay dahil lang sa hindi pag-attend. Okay, hindi naman korte ang Senado, so hindi criminal. Hindi ka pwedeng kasuhan ng kriminal, hindi ka may tuturing na kriminal pag ikaw ay kinontempt nila. Dahil pag disiplina lang yon o policy, kapangyarihan ng Senado at Kongreso kapag hindi ho nakikipag-coordinate sa kailang hearing. So sino ang pwedeng makulong? Si Torre or si Estrada? Ayan ang mga nangyayari ngayon. Kakaiba ha? Ibang-iba talaga sa iba ang mga nangyayari ngayon. Okay? Ano po ang inyong masasabi niya? Reaksyon. Tama ba yung gagawin ng Senado na parang sabi nila si Duterte hinaharas o si Duterte, dating Pangulong Duterte hinaras ng gobyerno, pero ngayon ang kailang ginagawa kahit na mayroong executive privilege ay mukhang kanila namang pibiktimahin o gustong iharas ay yung PNP or military dahil gustong palabasin hindi member o hindi sakop ng executive privilege. O ano mangyayari ngayon? Pero sa akin pong pananaw, observation, opinion at analysis dito, pag ginawa nila na si Torre, General Torre, ipinakulong o kinontempt nila, lalo pong sisikat niyang mamang yan. Lalo pong magiging controversial yan. Dahil haharapin naman yan, hindi naman aatras yan. Okay? Dahil lang isang director ng CIDG katulad ni Torre na marami ng pinatunayan na sumusunod sa batas. Especially sa pagkakahuli kay Kibuloy, pagkakahuli kay Duterte, at kung sino-sino pang may mga kaso na ang CIDG ang nag-ooperate ng mga paghuli. Kapag mayroong court order sa iba't ibang lugar sa ating bansa, hindi yan aatrasan yan. Kaya magiging makulay. Kaabang-abang ito. Okay? Yan ang aking observation at pananaw daw yan. Pag ginipit si Torre, lalo sisikat yung mama. At hindi naman aatras yan. Haharapin yan kung ano man ang inyong hamon. Sanay yung mag-file ng mga kaso, sanay ding mag-imbestiga, at sanay ding humarap yan sa malaking politiko. Ano mang grupo ang pinanggagalingan. Ibang klase ho yung General Torre III. Kayo, ano inyong masasabi? At ako'y naniniwala na kapag nangyari yun, mas maraming susuporta kay Torre, mas maraming maniniwala at susuporta sa Executive Department at sa kay General Nicolas Torre kapag yan ay ginawa ng ating iilang mga senador, sabi nga ng Senate President.